today is Martes, rest day ko. Story time tayo. Meron kasi akong i-upload sa YouTube na ayun, nangyari kasi yun last 2 weeks ago. Namili kami ng grocery. Kaso yung supermarket na pinuntahan namin is 20 to 30 minutes bike ang layo sa amin. Depende pa yun sa pag-bike mo. Kung medyo mabilis ka, di mas maganda. Pero kung mabagal ka, talaga aabotin ka ng 30 minutes. So, story time na, noong time na yun, ang rami namin pinamili. Parang good for 3 weeks ang pinamili namin. May gulay, karne, may prutas, talaga marami. Tapos, noong time na yun, dumayo pa kami dun sa katabi niyang supermarket. Merong murang bigas. Mabibili mo ng 4,000 yen sa 10 kilos. Kumpara dito sa malapit sa amin na supermarket ay 8,000 yen. So, nagtiyaga kami para pumunta doon. Unexpectedly, yung gulong ng bike nung kasama ko, sumabog sa sobrang bigat ng pinamili niya. So, wala kaming choice, kundi tulungan na kumbaga, sabayan siyang magtulak ba? Sabayan ko siyang magtulak pa uwi dito. Siguro na umabot kami ng 2.5 hours, 2 to 2.5 hours na pagtutulak ng bike, makauwi lang dito. Tapos ang apartment pa namin, nasa 3rd floor. Kaya sobrang struggle talaga. Ayun yung mga memorable talaga na nangyari sa akin dito sa Japan. So, ayun na nga. Sumabog yung gulong niya. Meron pa doon na sa tulay na madadaanan namin paahon. Talagang ang hirap itulak. Nasa tirikan kami ng araw. Yun yung mga bagay na hindi napapansin ng ibang tao, na akala nila na porket nasa ibang bansa tayo, ang dali ng buhay. Pero hindi. Oo nga, malaki ang sahod. Pero paglaki ng sahod, pagdami ng trabaho at pagbigat ng trabaho. Akala lang nila, nasa ibang bansa ka na, sumasahod ka na ng ganito kalaki. Pero hindi ba nila alam yung na yung living expenses dito napakamahal. Pagdating pa nga lang sa bigas, yung 10 kilos, 8,000 yen. So, ipag kinonvert mo yon sa peso, parang nasa kulang-kulang 3,000. 10 kilos lang yun ha. Pero kung tutuusin sa 3,000 sa Pinas, meron ka ng 50 kilos. Depende pa yon. Depende pa sa kung magkano yung bigas na bibilhin mo. So, ayun na nga. Nakakaawa lang din sa part na yun, talagang magtsatsaga kami na dumayo sa malayo para lang makatipid. Syempre, para din sa pangarap namin, di ba? Hindi porket ang gagara ng naming manamit na nakakapunta sa ganito, ganyan. Pero hindi. Akala nyo lang. Yung mga damit na pinamimili namin, pinampuporma namin, minsan binibili pa namin sa ukay-ukay yun na hindi na nila alam. Diba? Yun yung mga sikreto ng mga OFW sa ibang bansa na talagang magtsatsaga, magtitipid. Pero kung tutusin naman, kung iisipin mo, pwede naman bumili kang brand new, diba? Pero hindi. Syempre, talaga magiging practical ka. Diba? So, eto, samahan nyo ako, panoorin natin yung mga masayang alaala na experience namin nung namili kami. Let's go, panoorin natin. Sige, tulak kayo. Sige, tulak. Tulak kayo. Ayan guys, kung gano'ng kalayo yan.
gagawin ko naman dyan? Kanina! Paano nabutas? Oh! Diba? Para sa 10 kilong bigas. Oh, siram! Oh, taray! Sige, Tangi, memories yan eh. Dahil sa 10 kilong bigas, hindi na maitayo ni Ira. Bumaliktad ka lang eh. Ano ka kasi doon? Yun. Kala ko pati yung saging lumabas na sa pagkakawan eh. Okay. Para sa 10 kilong bigas. Kawawa naman yung mga... Di ba? Oh, sige, sige. Ano, di ba? Ano? Sorry ka, Oh, sige. Sige, mayaman siya. Hindi ka namin matutulungan din. Oh? Medyo maganda tinulungan mo. 10 kilong bigas. Diba? Uy, tanga, may dakataan. Hayaan mo na ng bigas. Hindi, nakakanan. Ano? Kaliwa kanan. Narinig ka? Naskas. Sa akin ko na yan o, posible 10 kilo. Naging... Walo na lang, 8 kilo. Sayang. Ayaw ng bigas. Kaya gusto ko magbili ng plastic kanina. Ay, hawakan mo to. Ay, kasi lapit-lapit ng bike eh. Oh! Teka lang, tangin na. Oh, yo, sige, kita-kita ka dito sa ano, video. Uy, antayin niyo din ako. Bahala ka sa buhay. Oo nga, mas maano dyan, madam mo. Huli ka pala. Third floor ka, tapos todo shopping ka.